Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. Anak ko, ito. This is Mei Chang Amer from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin, tao na nakakonect kay Scorpio. Maaring vice versa ito. Nangyari, or mangyari pa lang. Maaring related sa magulang mo, kapatid mo, asawa mo, kasama sa trabaho mo, karelasyon mo, o sino man yan. Ipasok mo ang sarili mo. Tao na nakakonect kay Scorpio. Ano ang nararamdaman mo kay Scorpio? Tao na ako kay Scorpio. Ano ang nararamdaman mo kay Scorpio? Please show me. Ayun. Ayun, oh. Okay. Scorpio, anong nararamdaman mo sa tao na? Scorpio, ano ang nararamdaman mo sa tao na to? Oh. Bakit the King of Swords? Tao na ako kay Scorpio, bakit? Bakit? Ano yun? Okay. Okay, Scorpio, nararamdaman niya sa'yo? Medyo, ano siya, no? Medyo weak yung kanyang energy sa nakikita ko dito. May nararamdaman siyang takot. Hindi ko alam kung tinakot mo siya or natatakot lang talaga sa'yo, no? Sa nakita ko dito. Kasi nahandito yung nakakaramdam siya ng lungkot, no? Namamanipulate siya ng nangyayari sa inyong dalawa. Sa nakita ko dito. Hindi ko na alam kung ikaw ang lumayo o lumalayo ka sa kanya o umiiwas ka sa kanya. Nakakaramdam siya ng malungkot yan. Nalulungkot siya, naramdam niya sa'yo yun. Ang weak siya pagdating sa'yo, pero nakikita ko sa kanya parang may hindi ko alam kung ikaw or siya, doon sa manipulation na nakikita ako dito, no? Ganun. Nandun siya sa sitwasyon na nag-iisip siya na parang may mga gusto siyang solusyonan, nagsisiyasat siya sa mga sitwasyon na related sa'yo, no? Sa nakita ko dito. Medyo powerless siya sa ngayon, kahit na may gusto siyang sabihin, or maaring nasabi na niya, or may mga gusto siyang sabihin, is, kuhanin mo lang sa'yo, hindi niya masabi. Dito, no, sa nakikita ko, hindi niya masabi sa'yo. Ang hindi ko alam kung, siguro iba dito, maaring lumayo ka sa kanya, o umiiwas ka sa kanya, o mismong siya, ganyan. Nagkaroon ng situation na naging cold ka ata sa kanya, Scorpio? Parang naging cold ka raw sa kanya. Kuhanin mo ha, baka vice versa tayo. Hindi yung pagiging cold, hindi yung maaaring pag-iwas o kaya umalis ka na, ganyan. Sa nakita ko dito. And then also, sinasabi niya siguro, maaaring vice versa, parang sabi niya dito na parang, hindi ko alam kung inabuso niya yung, yung kabaitan mo o may inabusan niya yung mga ginawa mo sa kanya. Parang ganun nakikita ko sa kanya eh. Pero malungkot siya sa ngayon. Nararamdaman niya sa'yo malungkot siya sa ngayon. Namamanipulate siya ng nangyayari nangyari sa inyong dalawa. May gusto niya sabihin, hindi niya masabi. Dito, medyo weak. Pinag-iisipan niya talaga itong sitwasyon na to sa nakikita ko dito. Mukha nagkaroon na rin sa inyo ng withdrawal kasi gusto either withdrawal or umiiwas ka o ganyan. Pero gusto niya kasi is magkaroon kayo, mabuo kayong muli or magkaroon kayo ng connection muli, getting together, ganun. Gusto niya ganun. No? Ang nakikita ko dito. Gusto niya na magkaroon muli ng panimula o ng pagbabagong, ng kumbaga regeneration, pagbabago sa inyong dalawa. No, sa nakita ko to. Kumbaga magkaroon na uli ng tulad ng dati, masaya, ganyan. Kumbaga, hindi walang gulo o walang lungkot, ganun nakita ko. Gusto niya na getting together. And bibigay daw niya yung effort and hard work niya para doon sa sitwasyon na yun. No? Ganun. Ang nakikita ko sa'yo. Nararamdaman niya sa'yo, sadness. Also, there's a disappointment ako nakikita. Hindi ko alam in what way, pero may disappointment ako nakikita. May sinasabi dito na
promises broken. Hindi ko alam kung siya is nangako sa'yo, tapos hindi naman napako siya. Hindi ko alam o vice versa tayo. Parang gano'n ang nakita ko sa iba. Kasi may tao ako nakikita na nag-promise na hindi natupad. May tao na naging abuso. May tao na nakokontrol ng situation. May tao actually na bitter. May naging bastos eh. May naging rude. Kumbaga, maaring ito Scorpio or vice versa, maaring ito Scorpio, maaring hindi ko alam kung tinatalakan ka niya o nakakapagsalita sa sayo dahil sa galit niya, ganyan ang hindi maganda, kaya medyo nakikita ko ganun ang situation na maaring, kasi nandito ka sa chariot, na maaring ikaw mismo yung umalis or you want to let go itong sitwasyon na to sa nakita ko dito. Parang kasi ang nakikita ko sa'yo, Scorpio, wala sa kanya yung hinahanap mo. Wala, or vice versa ha, wala sa kanya yung makapagbibigay sa iyo ng happiness and fulfillment. You feel incomplete when it comes sa kanya. Sa nakikita ko dito ha. Or vice versa. Pero gusto niya uli ng getting together sa iyo. Gusto niya uli magkaroon ng stability or stable relationship. Tingnan natin, Scorpio, bakit chariot ang nararamdaman mo sa tao? Or maaring tayo is vice versa. O maari naman na nandun tayo sa sitwasyon na iniiwasan mo siya. Di ba? O vice versa. Ano yun? May tao na dishonest. Parang hindi siya nagsinungaling. Kumbaga, nagsisinungaling. May tao na hindi nagiging totoo. Ganyan. Okay. Yung iba dito, maaaring nagkaroon na iba, yung tulad ko nga sa'yo, nag-let go-han, di ba? Nag-withdraw, ganyan. Sa nakita ko dito. And then, ang nararamdaman mo sa kanya is Scorpio. Yes, andun yung situation na medyo magulo yung isip mo, no? Sa nakita ko dito. You want to let go itong situation kasi you want to move forward sa gusto mong mangyari in life, kaso, ang nakikita ko sa'yo dito is hindi mo alam kung ano yung, kung kailangan mong mag-let go, hindi mo alam yung direction mo sa nakita ko. Nararamdaman mo sa kanya, gusto mo talaga siyang i-let go or gusto mo nang umalis. Pero parang there's a responsibility ako na nakikita dito sa inyong sitwasyon. Hindi ko alam kung may anak kayo or may mga pangako ka talaga sa kanya na dapat mong sundin or dapat mong gawin o responsibilidad para sa kanya o dito sa relationship na to, no? Andito yung sitwasyon na ang daming tumatakbo sa isip mo na on and off actually ang nararamdaman mo sa kanya, no? Nagkakaroon talaga ng dissatisfaction. Yung nararamdaman, more on dissatisfaction siya. You feeling stuck. Actually, minsan nakakaramdam ko rin na pagka-boring dito sa relationship na to. And then, nandun yung sitwasyon na gusto mo na talagang tapusin. Or may aring iba dito is tinapos na yung relasyon na to, no? Dahil sa bigat na naramdaman ng isang tao dito. Mari ikaw, Scorpio, or vice versa. Because of the burden, yung mga problema na masyado na siguro, yun na, maaaring nagkaroon na talaga na sa iba ng letting go. Sa iba naman dito, there's a responsibility na kailangan niya iaklang at maaaring naghihintay pa talaga siya ng tamang panahon o tamang sign para mag-let go sa isang bagay, no? Iba is, there's a rejection. Maaaring iba kasi kasal sila o kaya may anak, ganyan. Iba dito, as in totally, nag-let go na, no? Or vice versa tayo. Tao na nakakonect kay Scorpio, ano ang intention mo kay Scorpio? Bakit? Tao na nakakonect kay Scorpio, bakit? Bakit? Ano yung sabihin? In what way? Ano yun? Anak, hindi ko... Abo na iyo. Abo na eh. Abo na yun siya.
Bibi. Sandali. Pupualo. Pupuali mas yan. Okay. Ang intention niya sa'yo, Scorpio, medyo hindi maganda, no? Medyo, itong tao na to, Scorpio, medyo ano siya, no? Maiksi yung pasensya niya. Sa nakita ko to. Medyo maiksi yung pasensya niya. Parang, or vice versa tayo. Kasi handito yung sitwasyon na, parang mas more ikaw ang nagbibigay. Or vice versa tayo. Sa nakita ko dito. Intention niya is bad. Bad yung intention niya kasi, they thinking you na makarma ka. Yan. Na hindi maging maganda yung cycle ng buhay mo. Ganyan, sa nakita ko dito. Na kahit na anong gawin mong, yung giving an effort on hard work sa isang bagay, sana is hindi magtagumpay. Yun na nakikita ko sa kanya, no? Yun ang intention niya sa'yo. Medyo itong taon na to, Scorpio is medyo may pagka-close-minded or medyo immature lang talaga siya o hindi niya lang talaga, willing na i-allow sa sarili niya yung mga sinasabi mo sa kanya o yung understanding na ibinibigay mo sa kanya o yung kindness na binibigay mo sa kanya. Medyo siya kasi close-minded siya. Hindi ko lang alam din, maaring ito yung tao na to sa iba sa inyo is may pagkatamad, no? Maaring may pagkatamad, ganyan. And then, handito rin yung pinag-iisipan kanya ng kabiguan, no? Sa nakikita ko dito, or vice versa tayo, sa nakita ko dito. Itong tao na to is lack of goal. Lack of goal. Parang wala siyang plano, as in wala siyang plano to growth. Wala siyang plano, o wala siyang or vice versa, wala siyang, kasi nga, di ba, may sabi ko sa inyo, may pagkaano siya, lazy. Ganyan. Parang ayaw niyang magbigay ng effort and hard work sa isang bagay. Hindi siya ganun. Hindi siya ganun. Kasi nga, impatient nga siya. Wala siyang, as in, wala siyang ambisyon. Wala siya. Kung sa relationship niyo, wala eh. Parang ikaw siguro magdadala sa kanya, no? If ever. Wala siyang plano. There's a bad intention kasi pinag-iisipan kanya na gusto kanya makarma or hindi ka magtagumpay sa lahat ng gagawin mong sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. Close-minded itong tao na to. May pagkatamad, walang ambisyon. Actually, madali siyang magalit or alboroto. Parang ganun. Parang, meron siyang, hindi ko alam kung may mental distress siya ha. Parang ganun ang nakikita ko sa kanya. Siguro sa iba, ganyan. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Medyo siya, marami siya kasing wino-worry sa buhay niya. Pero kung marami siyang wino-worry, ba't hindi siya nagkikilos? Diba? Hindi siya kumikilos eh. Yun nakikita ko sa kanya. Wala siyang goal. Wala siyang plano. Yun ang nakikita ko. Lack of confidence siya. Medyo mahina yung energy na nakuha sa kanya. Lack of creativity siya, ganyan. As in, wala. Hindi siya balance. Tingnan natin niya, action niya sa'yo. Tao na ako connect kay Scorpio. Or maaring vice versa tayo, Pero ang nakikita ko dito, they always spying you, Or someone spying. Nakita ko, or maaari ikaw, or siya. Kasi nakita ko na parang nag-i-spy rin siya. Nako po. Ano ba na lumabas na ito? Kailangan bang ay. Ayan ang kanyang action sa'yo. Bakit? Medyo tingnan natin anong kalalabasan nito. Bakit? Ano yan? Anak, abonay, oh. Nag-aano si Mami? Dito, andun si Baby Chang. Aso ko. Naka. Bakit po? Nagsisinungaling to, no? As in, nagsisinungaling siya. Akang. Ang dami, anak. Okay. Ang action niya sa'yo, actually,
Yung iba dito, break up na kayo nito. Yung iba dito, baka wala na kayo. Hindi siya pwede pagkatiwalaan kasi wala siyang feelings, no? Ang nakita ko sa kanya. And then also, kung kayo is magkasama nito, tao na to, sa nakita ko dito, iba kasi break up na, as in wala na. Yung iba, kasi ang sinasabi dito, hindi kayo compatible, no? Hindi kayo para sa isa't isa. Ang action niya sa'yo, kung kayo is magkasama nito, ginagamit ka lang niya because of the needs, no? Sa nakikita ko dito. Sinungaling siya. Sinabi ko talaga, sinungaling siya. Sinungaling tong tao na to, sa nakikita ko dito, maaring, wala siyang actually, clarity sa buhay niya kung ano ka para sa kanya talaga. Pero, kailangan ka niya sa nakikita ko dito. Kailangan ka niya. Hindi because of the love. Hindi yun. Ang nakita ko dito, hindi eh. Basta kailangan ka lang niya. Yun na nakikita ko sa kanya. Actually, unproductive person ito talaga, as in. Maaaring hindi siya gaano nagsasalita sa'yo or ikaw hindi ka gaano nagsasalita sa kanya. Kaya ang nakikita ko dito is maaaring hindi ka nagkakaintindihan nitong taon na to. As in, hindi ka nagkakaintindihan. Wala. Inequality ito, incompatibility ang energy nyo nitong taon na to, no? Imbalance. Maaring iba talaga is it's break up. Nagkaroon ng rejection o kung magkasama pa kayo is hindi kanya mahal. Itong taon na to, hindi. Kasi hindi. Hindi talaga. Sorry talaga. Pero we have the tower talaga, oh. May ano na tong relationship na to, hindi na ganun katatag sa nakita ko, no? Nagkakaroon ng doubt or ikaw, Scorpio, is you have a doubt, may doubt ka sa kanya or siya is may doubt din siya sa'yo. Sa nakikita ko dito. Kung magkasama pa kayo, ha? Pero hindi yung pagsisinungaling, hindi yung sitwasyon na maari rin na isa sa inyo is naging cold or cold talaga, no? Sa nakita ko dito. Ang nakita ko dito is they want to fight itong relationship na to or handin talaga yung pagiging fighter nitong tao na to pero wala siyang nararamdaman sa'yo. Kung nagkahiwalay kayo, it's good. Kasi hindi kayo compatible, sinasabi dito. Iba, magkaiba ka na energy eh. Ano ang blind spot na connection ito, universe? Ano po ang blind spot na connection ito? Bakit po? Baby, kilo. Anak. Ang dami tayo. Ang bubalo. Bakit po? Bakit po? Tingnan natin. Ay, Inday. Sandali na, anak. Okay. Maring ito, Scorpio siya to. Nakita ko siya to. Okay. Or vice versa. Pag hindi vice versa tayo. Ang blind spot ng connection to, this person, itong tao na to, gusto kanya kausapin. Gusto niya kauling alukin, no? Kasi parang hindi siya sa situation na yun ang nasa isip niya. Gusto niya uli, kung kaisa kahiwalay, is gusto niya uli ng communication sa'yo, no? Gusto niya uli ng commitment sa'yo. Palagi kanya iniisip gabi-gabi. Gusto niyang kumunik uli sa'yo or magkaroon kayo ng communication again or connection again because of the responsibility na nabibigatan siya. Na maaaring yun yung gusto niya ipapasan sa'yo, no? Hindi ko lang alam why. So, maaaring may anak kayo, isa, di ba? Iba sa inyo. Or maaring may mga responsibilidad na hindi niya kaya, na ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Sa mga sa mga magkakasama naman, or hindi naman talaga ako nagkakahiwalay, ganun din naman, no? Ang nakita ko dito,
gusto niya, na medyo nabibigatan siya, dito. Gusto niya kasi magkaroon ng changes dito sa inyong relationship, ano, sa para magkakasama or magkaasawa man kayo o hindi man kayo kasal. Gusto niya, nabibigatan siya sa connection na ito, nagkakaroon siya ng burden or struggle in this connection kasi feeling niya is may mga maring siya or ikaw or vice versa tayo na nagkakaroon ng pag nag-uusap kayo is nagkakaroon ng hindi magandang ano pinatutunguhan ng pag-uusap niyo minsan, no, sa nakikita ko dito. Maaring itong tao na to is gusto niya ng kasal sa'yo or maari din naman yung iba kasal na talaga kayo pero hindi talaga kayo nagkakasundo, ganyan. Maaring nagkakaroon lang kayo ng connection because of the responsibility na kailangan mo na ibigay sa kanya, ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo. Kuhanin mo kung ano yung sa'yo doon. Ano bang, universe, ano bang outcome nitong connection ito, universe? Maaring may tao na nagbibigay ng payo dito, no, sa relasyon na to. Maaring magulang mo, Scorpio, binibigyan ka niya ng payo, ganyan. O kaya naman is malapit sa'yo, no, magulang mo, ganyan. Nakakatanda sa'yo, no? O sa kanya, maaring may nagbibigay din ng payo sa kanya, no? May nag-guide, kumbaga, in this connection. Yung iba sa inyo, ano to related ito sa work, no? Yung iba sa inyo is related to family, tsaka magulang. Yung iba sa inyo doon nakapasok. Ganyan, oo, nakita ko dito. Hindi lahat is bagay, nakakonect naman yun sa'yo. Tingnan natin, universe, ano pong outcome ng connection ito? Ay, tower. Tower po, universe. Wala na ako masabi dyan. Alam nyo na ang tower. Palagi natin sinasabi ko sa inyo yan kung ano ang tower. Paka-explain po, universe. Ano po yun? The tower again, no? Hindi to matatag. As in, anytime magko-collapse to. Anytime pwede to. Baka sa iba sa inyo nag-collapse to because of the third party. No, baka iba dito nagkaroon na rin ng distance. As in, hindi na siya pwedeng matagpian. Kasi may lamat na. Kasi why? Someone's want to be independent na rin. Gusto na talagang humiwalay. Or maari talaga yung iba sa inyo is nagkahiwalay na, no? Yes, ang connection, ang ano nito is, babaksak siya. Pagbaksak talaga. Maaring kung kayo is nagkahiwalay na, magkakabalikan muli kayo, pero magkakahiwalay kayong muli. Ganon. Kung kayo naman is hindi naman talaga kayo pa nagkakahiwalay or kayo magkasama kahit nag-uusap naman kayo, kahit hindi kayo kasal or kasal man kayo, andito yung sitwasyon na magkalayo ang loob nyo sa isa't isa. Malayo. Kumaga, may lamat or hindi na talaga yung mga sudden massive changes ng relasyon na ito na anytime pwede siyang bumaksak. No? So nakita ko dito. And also, sinasabi rin kasi dito na there's a mission na kailangang matutunan ng bawat isa dito sa relasyon na to, no? Kaya rin maari ito is kailangang bumaksak. Maaring itong tao mo, Scorpio, is kailangan kung magkakahiwalay kayo, kailangan niyang matuto na tumayo sa sarili niyang paa. Or kailangan maaring ikaw magiging teacher niya to teach paano talagang magkaroon ng plano in life, no? Kung magkaroon ng ambition or may patunguhan ang buhay niya, no? Kaya pwedeng ikaw ang magiging teacher niya. Kaya mo siya ihiwalayan para tumayo sa sarili niya pa, para magkaroon siya ng plano o gawin niya yung mga bagay na hindi siya sasandal sa ibang tao o sa man. Ganun nakita ko.
Pero kung ang connection nito, it's a tower. Magkakahiwalay kayo at magkakahiwalay kayo. Ganun lang. Ganun lang palagi ang nakita ko dito. Tingnan natin is Universe, ano po ang advice nyo kay Scorpio? Uy! Layo nung narating. Ang layo narating, yan lang naman pala. Thank you po, pero maganda yan. Ganda nung payo niya sa'yo. Asa na anak si Bibi? Bibi Chang wa? Bibi Chang! Bibi Chang, doko na no? Tingnan natin ha. Universe, ang payo nyo po is ito. Bakit po, Universe? Ooh! Oy! Ang ganda. Yes. O, di ba? Yan ang payo niya sa'yo. Okay. Ang payo niya sa'yo, keep moving to reach your goal. No? Start a new beginning. Kung kayo na kailangan ng mag-end itong relationship mo o may mga kailangan kang bitiwan na this time, it's good. Hindi ko naman sinabing good. It's good kasi para makamtan mo yung mga pangarap mo sa buhay. Para doon ka makapokus. Yun yung sinasabi sa'yo. No? Kasi why? Magkakaroon ka ng distraction kung hindi mo i-release yung mga bagay na dapat i-release sa buhay mo o mga sitwasyon sa sarili mo. Yun, gusto ni universe na mag-focus ka sa goal mo, na mag-focus ka na ma-achieve mo lahat ng mga gusto mong mangyari in your life, no? Pero sabi to, start a new beginning, ito pero puro ano yan, di ba? Lakasan mo lang yung loob mo, yung iba sa inyo, maaari nag-aaral kayo, lakasan mo yung loob mo, kailangan mo magkaroon ngayon ng new direction and mga bagong pananaw sa kinabukasan, start a new mental health, yan. Be idealism, i-embodies mo yung mga lesson na you learn from the past, ano, sa nakita ko dito. And be inspired, may mga bagay na kailangan talaga matutunan. Maaring iba sa inyo is mag-aaral kayo o may mga aaralin kayo o may mga fokusan kayo this time na mga opportunities, ano, either a work, job, yung inyong mga manifestation, may mga new project kayo, may mga magiging very creative kayo kasi maraming kayong may isip na idea kung paano nyo makamit yung inyong mga goal this time, ano, kung paano nyo makamit yung stability. Actually, doon ka nakapokus eh, no? And then, nandito na rin yung sitwasyon na may mga bagong tao ako na nakikita sa'yo na maaring makakasalamuha mo or makakausap mo kasi sila yung makapagbibigay sa'yo ng successful achievement to your life, ano. Maaring marami makakakilala sa'yo sa lahat ng mga ginagawa mo. Baka yung iba sa inyo, isatakbo kayo sa sa maraming tao, yung mga barabarangay, yung mga nagboboto-botohan. Hindi ko daw alam yun. Eleksyon! Engot-engot talaga. Oh. Yan, yung iba sa inyo, gano'n. O kaya naman yung iba sa inyo, kung kayo nasa business, ganyan, maraming tao makakakilala or mas lalo kayong, marami pa kayong magiging connection this time, ano, sa nakita ko to. And yung iba naman sa inyo, kung kayo is nasa trabaho na mismo, maaaring magkakaroon kayo ng level up, ganyan, sa inyong trabaho, yan, maaari iba dito magiging leader na kayo, iba dito is starting a new business, starting a new job, a new work, o kaya, nandito na kayo, mag-start na kayo, na kung may business kayo, mas dadagdagan nyo pa yung business nyo, ganyan, kasi may pagdumog eh, ako nakikita, may pagdumog. Yan, magkakaroon na maraming offering, ako nakikita dito, no, may mga tao na maaring tumulong at suportahan ka sa iyong ginagawa or gagawin this time sa nakita ko dito. As in, maraming communication, ako nakikita dito. Magiging ano ka, magiging inspired ka this time. Ang ganda nung energy. Yes, magiging inspired ka kasi you are focusing to your goal, to your achievement, sa manifestation mo, sa pera mo, sa stability mo, sa mga project mo, sa mga idea mo, ganyan. Doon ka na magko-concentrate. Andun na there's a mental clarity ako nakikita sa'yo, at mas nakikita ko sa'yo na mas more magiging creative ka pa, no? Mas more mo i-create yung sarili mo. Mas more ka magiging powerful this time, Scorpio. Kaya i-push forward mo, follow your dream, follow your heart, sa nakikita ko dito. As in, you were very successful. Parang you will become a center of attention ng iba, ng lahat. Maari iba sa inyo, artista kayo. Kung artista kayo, mas maraming project, mas maraming darating sa inyo na offering, na offer sa'yo, na makapagbibigay sa'yo, na para kayo is mas lalo kayong sumikat
Ganun. Ganun din naman sa mga tao na ordinary. Kung ibig sabihin is there's a recognition. Ako na nakikita sa'yo. When it comes sa health, it's good health. Yes, it's good health. And then, um, kung kayo may mga sakit sa puso, okay naman nakikita ko sakit sa puso or sakit sa high blood, ganyan, okay naman ang nakikita ko, nagiging good naman, no? Ang nakikita kong situation mo this time kasi mas nakikita ko na mas nagfo-focus ka na rin naman sa health mo, no? Ginagawa mo naman din yung lahat para maging good yung health mo this time. Good din naman. And then yun nga, ang nakita ko sa iyo is talagang may mga well-wisher ako na nakikita na parating sa iyo. Ang daming opportunity na parating sa iyo, Scorpio. Ituloy-tuloy mo lang yan, ano? Kasi iba dito may travel. Iba dito siguro palakad. May mga lakad kayo, ganyan, malayo man o malapit, ganyan. Iba dito siguro there's a travel na mangyayari na maaring ito is related sa mga idea mo or vacation, ganyan. Meron kasi akong departure na nakikita. Siguro by the 6, mga June, July, mga ganun ang nakita ko dito. Or sa iba sa inyo is 6 days, 6 weeks, ganyan. So nakita ko dito. Parang may mga traveling or there's a departure ko nakita. May mga ano ka daw you are moving forward na ngayon this time sa iyong mga plano. It's more on wiser, it's more in stronger energy ang nakikita ko sa'yo. It's more ano ka ngayon, there's a fame. There's a fame. Handun yung strength, handun yung confidence, handun yung pride actually, no? And then, as in, there's a victory and success ako na nakita sa'yo. Maganda yung energy mo. Mukhang tuloy-tuloy na to. You need to learn from the past, ha? Anong ano niya energy? O, di ba? Energy mo. Ayan. Beginning and your angel. Guided ka. Pag-ingat ka, no? You need to be aware. Yung maging aware ka daw kasi may mga tao na pwede kang lokohin. May mga sneaky person na titingnan nila ang iyong galaw, titingnan nila yung may mamanmanan ka, kumbaga. May mga pandaraya, may mga pagnanakaw ako na nakikita sa iba, maaring idea mo, maaring anything, mga sneaky person, lying, dishonest, ganyan. May mga tao na hahanapan ka ng butas, ganyan. May mga tao na imamanipulate ka nila, pero alam ko na hindi ka magpapamanipulate kasi iba yung energy mo sa kanila. You need to be aware, ha? Death. Bakit ang energy niya is the death? Universe, bakit? Ang ganda naman ang energy mo. Wow. Diba? Okay. Ang energy mo this time is you're moving forward talaga as in. It's more on transformation ang nakikita ko sa'yo. Dito is Scorpio, no? Andito ka na sa sitwasyon mo na with the Ten of Cups. Yes. Ang nakita ko sa'yo ngayon is maraming mga bagay na inaccept mo in the past. When it comes sa health nga, sabi ko sa'yo, it's good na rin, no? Sa nakita ko dito, when it comes sa health. And then also, when it comes to a family, okay na rin. Nagiging good yung kung may mga sakit na tao sa inyo, nagiging good. Siguro yung mga in the past is nagkaroon talaga ng mga hardship, may mga rejection, o may mga sitwasyon na may mga sakit, o nanakit yung ulo, o may mga lumpo talaga ate, yung mga nahirapan maglakad, ganyan. May masakit ang paa, ganyan. And this time naman, nagkaroon na ng recovery, no, sa nakita ko dito. Kumbaga, may mga well-wisher o may mga wish come true ka na nakamtan this time. And this time is you use your head when making a decision. Nagkakaroon na ng transformation sa'yo. May nakita akong paglipat. Hindi ko alam in what way. Maaring iba sa inyo is lumipat kayo ng bahay, lumipat kayo ng position, o lumipat kayo ng halimbawa, nagtitinda ako dito. Lumipat ako dito. O kaya halimbawa nasa gobyerno ako, o kaya halimbawa dati akong konsehal, ngayon itatakbo na ako ng mayor, ganyan. O halimbawa naman dati is ano ba sa artista, 'di ba? Halimbawa sa pagiging artista, dati is ano lang ako supporting actor, actress. This time ngayon is ano ka na, medyo mature na ang iyong ang iyong mga gagampanan, ganyan. Nandun ka na sa sitwasyon mo, hindi na yung mga child na situation. Ngayon medyo kuya ate ka na, ganyan. Medyo may pagka-mature na ang gagawin mo.
Yun na nakikita ko sa iyo this time. Yes, there's a revert or may mga letting go at nakakita ko naman sa iyo na nagkakaroon ng kaayusan ang iyong buhay this time, ano. There's a new life. Nagkaroon na rin kasi ng cleansing or you cleanse na talaga, no, sa nakita ko dito. Kasi dito pa lang nakita ko ni, as in. Ang laki ng transformation na darating sa'yo. Maraming mga door na mag-o-open sa'yo. Door or idea. Ako nakikita sa iyo dito. May mga communication dito ako nakita maaaring magkakaroon ng mga pagkikita when it comes to a family, mga pag-uusap when it comes to a family, ganyan. Or kung kayo is medyo dati is hindi kayo nagkakasundo-sundo or maaaring nagkakaroon, hindi naman totally away ang nakikita ko dito, no? Maaaring, siguro, kung nagkaroon ng mga problema when it comes to a health, ganyan. O kaya yung konting problema lang na related to a pera, related to something, ganyan. Yung mga hardship na nangyari. Ngayon na mas nakita ko naman na magiging okay siya. Ang nakikita ko dito is more on transformation talaga. May mga mag-i-end o may mga nag-end na na-cycle sa buhay mo. Ano ba yan, anak? May popo. Ano na eh. Dali lang. Nako. Ano ba yan, anak? Yan, no? Yes, nandito na yung mga wish come true. May mga kasaganaan na magaganap sa'yo. Is more on peace. Yan, mga maglilinis ka na, mag-aayos-ayos ka na ng mga sitwasyon mo. Baka magtatapon-tapon ka na ng mga gamit na hindi kailangan. Yan, naalisin mo na yung mga tao na na hindi rin siguro makakagot sa'yo. Ganyan, baka iiwas ka na lang, ganyan. Ang nakikita ko dito. Magkakaroon na ng kaayusan dito. As in, there's a new beginning, transformation, ganyan. May mga decision making na naganap or magaganap sa'yo this time. This is your new life, ganyan. Congrats, and this is the new beginning and the start ng iyong tagumpay sa nakita ko sa'yo dito. Basta tandaan mo, you need to focus and you need to learn from the past, okay? Arigato namaste, God bless.